paghahanap ng solusyon na ganyan. Kasi sabi ng mga evolutionists, ang tao nanggaling sa primate at sa common ancestors ng primate. Hanggang ang common ancestor nga ng mga primate ay isda fish. Sabi ko sa sarili ko, hindi. I don't think galing dyan Hindi talaga Magkamukha lang ng sasabihin nila, ay eto, parang tao itong na-discover nating fossil. Pero mukhang unggoy. Kaya kayong mga, ang itsura, para mukhang gorilya, baka pag mapagkamalang kayo, pag namatay kayo, mapagkamalang kayo ang missing link. Meron kasi ako naging kaklase, ang itsura niya talaga, pag nag-side view siya, mukhang gorilya talaga. Tawag ng professor, gorilya Discrimination nga ng professor. Pero lahat kami nagtatawa na yung sinasabing gorilya, tumatawa rin. Alam niya rin mukha siyang gorilya. Kulang na lang daw balahibo sa mukha ng gorilya. Although masakit na biro yung para sa iba, di ba? Dinadaan nila sa tawa. Pero ganun ang ibig ko sabihin Kapag ang isang scientist, paleontologist, nakakita ng isang buto o yung bungo, halimbawa sa panahon natin na to na namatay, and then after like 5 million years, sasabihin na, ay, eto yung ancestors ng mga ancestor natin. Hindi nila alam modern man pala yun. Modern yung binabasihan niya na missing link ay modern human na. Alam niyo ba kung gaano katangkad si Adan? Ang sabi ng Psalms chapter 8 verse 3 hanggang 8, when I consider your heavens, the work of your fingers, and the moon and the stars which you have ordained, and then verse 4, what is a man that you are mindful of him? And the Son of Man that you visit him. Yung unang binabanggit dito sa Son of Man, tandaan niyo, huwag kayong magko-confuse. Si Jesus Christ, tinawag na Son of Man, at si Adam ay Son of Man dito. Alam niyo kung bakit? Si Adam ay man of the dust. Si Jesus Christ ay siya ang Son of Man from heaven. Mababasa niyo yun sa Biblia, sa New Testament. Ang sabi rito, and the Son of Man that you visit him, verse 5, for you have made him, yung man, si Adam, for you have made him a little lower than the angels, and you crown him with glory and honor. Verse 6, you have made him to have dominion over the works of your hands, yung creation, yung earth. You have put all things under his feet. Verse 7, all sheep and oxen, even the beasts of the field. Verse 8, the birds of the air and the fish of the sea that pass through the paths of the seas. Makikita natin na si Adam ang binabanggit dito dahil nasa Book of Revelation, siyang magpapangalan sa mga animals at bibigyan niya ng malaking takot ang mga animals sa kanya, which is si Adam. Adam, o the man, the first man, Adam, ang sabi rito, have made by the Lord, for you have made him a little lower than the angels. Anong ibig sabihin ng a little lower than the angels? Sa position ba? Well, pwede natin sabihin, sa position. Pero tandaan ninyo, mas higit pa ang man kaysa angels. Yung mga angels na nagkasala, walang forgiveness na binigay ang Diyos. Pero yung taong nagkasala, God can forgive him. Bakit? Because we are created in God's image and likeness. Unlike those fallen angels o yung mga angels na nagrebelde, God made them tulad ng mga ministerial spirits according sa Hebrew, Book of Hebrew. They're not created in the image and likeness of God. Only human beings. We've been created in the image and likeness of Yahweh or Elohim. So kung mataas sa atin ang anghel ng konti, kasi siya'y nasa langit, tayo'y nasa lupa, anong ibig sabihin nito? Sa physical muna.
Sa Revelation chapter 21 verse 17, sinabi ang tangkad ng anghel, ng isang anghel ay 144 cubits. Pag kinonvert nyo sa feet, ang cubits na yun ay 216 feet height. Mataas, di ba? Mataas ba yun? Ngayon, pag sinabi ko sa inyo na si Adam ay nag-a-average ng 200 feet height nung hindi pa siya nagkakasala, magtataka ba kayo? O maaring kayo ay hindi na makinig sa akin? Maaring sabihin nyo, come on, baka nasisiraan ka na ng ulo, bakit ganun? We're talking about pre-fall Adam. Bago pa siya magkasala. Nung hindi pa siya nagkakasala, si Adan ay ang average height niya ay halos katulad ng isang anghel. Uma-average siya ng hanggang 200 feet high, which is true. Teka. Masasabi natin na bakit yung mga tao ngayon may mga 4'11 lang, yung mga ganun. Product yan ng fall of man. Kung si Adan ay nag-height ng katulad ng anghel na to na meron 216 feet high na tangkad, paanong nangyari yon? Tandaan ninyo. Nung si Adan ay nilikha ng Diyos, naglikha ang Diyos ng mga animals, ang mga animals ay mga giants. Malalaki, tulad ng mga dinosaurs. Tulad ng mga malalaking balyena, tulad ng mga malalaking elepante, yung mga mammoth elephants na yan, mas malalaki pa dyan. May malalaking mga gagamba, mga caterpillars lahat, makikita ninyo. And then science also prove it na merong malalaking mga fossils na mga animals na ganon. Sapagkat nung panahon na yon ay wala pang curse and death, wala pang kamatayan na binabangkitan Diyos. Kaya yung mga animals naglakihan. Sino bang unang nilikha ng Diyos? Mga animals muna tsaka plants. At naglakihan sila na naglakihan, umabot sila ng matataas. And then God created Adam. Hindi niya kinrate si Adam na 5 foot lang ang tangkad. Kinakailangan na masobdue niya mga animals, and then God created Adam na katulad ng height ng mga angel, 216 feet tall. Tignan niyo yung mga na-discovering mga footprints, mga fossil. 2 meters yung laki ng paa sa South America kahit sa Europe. Maraming tinatago ng Smithsonian. Nung 18th century, 19th century, 20th century, yung mga nakolekta nilang buto, ang lalaki mga thigh, mga legs ng mga sinaunang tao, giants. And then they burn it, they destroy it. Kasi sabi nila, buto lang yan ng mga mammoth, yung mga ancient mammoth, yung mga tinatawag na giant bear. Kailangan sa science yung bakit yung sinunog. Kasi nga, they found out na human bones yun. Kino-cover up nila. Gusto kasi nila na mapaniwala ang mga tao, mapaniwala nila ang lahat ng tao na tayo ay nanggaling sa primate na mga apes. Hindi nila alam na si Adan ay nilikha ng Diyos na isang tulad ng giants. Si Adan, diyan tayo magko-concentrate ngayon. The world tallest living tree today is the sequoia tree ng California. Ang height niya ay 380 plus feet. So mataas, 380. Almost 480 feet na. At ang kanyang wide is 16 feet. 16 feet na pag inanuhan nyo ng umikot kayo ron, kung ilang tao yung makakaikot doon.
Yung isa ring mataas na pinakamatandang puno naman ay tinatawag na bristlecone pine tree. Ang edad ay 4,855 years old. Tinatawag nilang Methuselah tree. Isipin ninyo na wala pang kamatayan noon, ang mga puno'y naglalakihan. Giants. Lahat ng mga nilikha ng Diyos noon ay naging giants. Naglakihan mula sa animals, mula sa mga snake, sa mga isda, sa mga insekto. Ay mga giants, mga puno, giants, yung mga bunga nila, giants, malalaki. And then si Adan, nung nilikha ng Diyos, wala pang kamatayan. Tandaan niyo yung bilang ng buhay niya is 930 years bago daw siya namatay. Binilang niyo matapos siyang sipain sa Garden of Eden. Pero nung unang-una siyang niligay ng Diyos doon sa lupa, sa earth, at sa Garden of Eden, siya ang nagpangalan sa lahat ng animals. Hindi nila nabilang yun dahil hindi mabibilang. Maaring si Adan ay higit pa sa 1,000,000 taong gulang. At siya ay lumaki, naging giant. Just like the angel of the Lord, yung mga angels ng Panginoon, na 216 feet high, a little bit lower than the angel. May maaari sasabihin ninyo, bakit? Ngayon ko lang narinig na giant pala si Adam. Sa Bible, maraming mga tinatawag na parang satirical na messages, dinaan sa kanta, sa tula, para maipaabot sa mga tao na ang istorya, history ng mankind ay nandito. Ang possible height ni Adam from his pre-fall existence, nung hindi pa nagkakasala, according to Ezekiel chapter 3 verse 10, the height of Adam is a comparable to Lebanon trees. Yung tree ng Libano o ng Lebanon, kung tinatawag yung Libano trees. From 40 to 120 feet up to 200 feet tall. Sabi ng verse 9, I made it beautiful with a multitude of branches, so that all the trees of Eden and with it that were in the garden of God. Si Adam ang binabanggit dito. Si Ezekiel, tandaan ninyo, maraming beses siyang kinuha ng angel of the Lord. Nilagay siya sa isang, sabi nga lang iba, UFO daw yun sa isang lugar, nakita niya yung mga sinaunang panahon. At binanggit din sa kanya ng Diyos ang patungkol sa pinagsimulan ng tao. Si Adan pala, ang sabi rito, so that all the trees of Eden and with it that they were in the garden of God. Ang pinag-uusapan dito ay ang Garden of Eden na may malalaking mga puno tulad ng Tree of Lebanon o Libano tree na umaabot hanggang 200 feet. At yung mga branches na yon na magaganda, ang sabi rito, therefore, thus says the Lord, verse 10, ng Ezekiel chapter 3, verse 10, therefore, thus says the Lord God, because you have increased in height, si Adam ang kausap dito. Because, ang sabi rito, you have increased in height and it is set its top among the thick boughs, and its head was lifted up in its height. Yung puno na nando sa Garden of Eden, halos katangkad ni Adan, yung puno na yon ay umaabot ng 200 feet tall. Halos ka-level ng height ni Adan, 200 feet. Ang sabi ng verse 11, anong verse binasa natin na, because you have increased in height and it set its top among the thick boughs, and its head was lifted up in its height. Matangkad nga. Si Eve naman, nasabi rito, Eve before the fall of man, nung si Eve na ang nilikha. Galing siya sa rib ni Adam. Si Adam pinatulog na matagal na panahon. At nung dumating si Eve, hindi ito one day lang. Pinatulog si Adan, nagkaroon ng hibernation.
At hindi na atin alam kung ilang million years o thousand of years yon bago nag-reappear si Adan sa Bible at kasama niya na si Eve. At si Eve din, ang sabi, before the fall of man, Ezekiel chapter 19 verse 10, your mother, si Eve ang binabanggit dito, was like a vine in your bloodline, planked by the waters. Verse 11, she had strong branches for scepters. Iniuhula na kagad dito yung Savior na darating. Hindi pa man siya nagkakasala. She had strong branches for scepters or rulers. She towered in stature above the thick branches and was seen in her height amid the dense foliage. Sa Garden of Eden, naglalakad si Eve. Nakikita siya ng Panginoon, ng Diyos, na yung ulo niya, lumalakad siya, magkasing tangkad niya yung mga puno, yung hair niya nakikita ron. Ang sabi, and was seen in her height amid the dense foliage. Nakikita dahil matangkad siya. Kahit maraming mga puno-puno dyan, nakikita na lumalakad sila, o si Eve. At nakikita na siya, giant. Sa panahon na yon, they were giants. O sa panahon natin ngayon, pag sinabi, they were giants. Pero sa panahon nila, sa Garden of Eden, they're just like normal in height. Yun ang ibig sabihin. Ang pinakamatangkad na tao na nabuhay sa mundo ay si Robert Pershing Wadlow. Mababasa niyan sa mga history book. Born in February 22, 1918. Ang height niya is 8 feet and 11 inches. Close to 9 inches. Ngayon naman, yung buhay na tao na ang pangalan ni Sultan Kosean ay 8 feet and 2 inches. Taga-Turkey siya. May hawak ngayon na record. Yung height nilang 8 feet na ito ay midget lang sa panahon ni Adam and Eve nung hindi pa sila nagkakasala. Alam nyo ba, yung tinatawag na Golgotha, yung place of skull, ang paniniwala na sinaunang tao ron, sinaunang Hebrew people, doon inilibing si Adam. At ang height ni Adam, nung mamatay siya, ay hindi 5 feet, hindi 8 feet, 15 feet tall. Bakit nag-shrunk o lumiit ang mga tao? Nung pinalayas na sa Garden of Eden, mababasa niyo sa Bible, nag-usap ngayon ang tatlong persona ng Diyos. Kapag hinayaan natin na maabot niya pa ng kamay niya yung fruit ng tree of life na nandun. Kasi naaabot lang nila dahil mahahaba yung mga kamay nila dahil matatangkad sila. Anong ginawa ng Diyos? They made them little. Nag-shrunk sila. Nang kinik-out sila sa Garden of Eden, gradually lumiliit sila. Adam and Eve. Lumiliit sila. At nung lumabas na sila sa Garden of Eden, it's a different world para sa kanila. Yung mga malalaking animals na nakita nila, dati nung hindi pa sila nagkakasala, ay nag-shrink din. Different size na. Mababasa niya kahit sa mga scientific books na yung ninuno ng yung mga animals ngayon ay malalaki dati. Kahit yung mga giant sloth na mabagal na lumakad kahit sa puno. Adam and Eve, their heights, they can able to reach yung fruits doon sa Garden of Eden. Kaya yung snake na sinasabi na nagsalita sa kanila ay dati sabi ni Josephus ay merong kamay tsaka paa, limbs, nakakalakad. Pinaabot sa kanila, kung talagang magkakaroon kayo ng katalinuhan, magiging parang Diyos kayo, abutin mo yan, inabot nila. Inabot nilang babae, tapos binigyan yung asawa niya. Puro abutan. So kaya iniwasan ng Diyos na maabot nila
yung tree of life, baka hindi na sila mamatay eh. Mabuhay na sila sa kasalanan. And then God, He doesn't destroy yung tree of life. Instead, God curse man. Yung curse na yon, kasama yon nung nag-shrunk na sila. Lumiit na sila at hindi na nila naabot yung more than 200 feet high, tall na tree of life. Doon sa Garden of Eden. At nung pinalayas na sila, nagbantay na ang Diyos through His angels na merong espadang umiikot. Just like laser. The man, sabi ng Genesis chapter 3 verse 22, Then the Lord God said, Behold, the man has become one of us to know good and evil. And now, lest he put out his hand and take also of the tree of life and eat and live forever. Live forever in sins. And verse 23 says, Therefore the Lord God sent him, at yung babae, out of the Garden of Eden to till the ground from which he was taken. And gradually, nung pinalabas na sila, there started to lumiit ng lumiit. Pero paniniwala na maraming tao, si Adan namatay, ang height niya is 15 feet tall siya. Tangkad pa rin sa panahon natin. At nung sa panahon nila na yon, gustong ibalik ng fallen angels yung dominion nila sa earth. And then here comes the Nephilim, the fallen angels. Ang tawag ang ibig sabihin ng Nephilim, the fall out. Yun ang mga nag-fall out, mga fallen. Nagkaroon ngayon ng tinatawag na intermarriage. Yung mga fallen angels na yon, iniwan nila ang kanilang tahanan sa langit at they become nagpanggap na mga tao doon sa mga kaapu-apuhan sa mga lahi ni Adan na matatangkad din. Si Enoch matangkad din siya. Akala nga ng mga tao noon, si Enoch ay isa sa mga fallen angels. Matatangkad pa rin sila. Kaya nung panahon na yun, makikita nyo, sa mga iba't ibang bansa, meron tinatawag na parang pyramid. Hindi lang Egypt. Sino mga gumawa ng mga ganon? Kahit yung sa Egypt, sino gumawa ng mga pyramid sa Egypt? Hindi pangkaraniwang tao ang size ay katulad natin ngayon. Tandaan ninyo, yung mga anak ni Ham, si Misraim, si Put, yung mga Cushites, yung mga Amorites, mga lahi niya yan eh. Di ba sabi, yung lugar na yon na ngayon ay Jordan, part ng Saudi Arabia, Egypt, lands of giants. Matatangkad sila. Either ang height nila maaari nag-i-exceed sila ng mga about 15 feet, 20 feet, 30 feet high. Yung tall nila, yung ano nila. Kaya madali nila ma-set up yung mga bato. Kung sila nga yung gumawa nun. Kasi nung dumating si Abraham doon sa Egypt, nandun na yung pyramid. Ngayon kaya nga hindi malaman bakit walang ginamit na mga tools sa mga to na itayo nila. Sabi ng Bible na panahon ni Abraham, hindi pa pinapanganak si Abraham, may mga giants na mga lahi ni Ham. Mga Hamites. Basahin nyo sa Bible sa Old Testament, lahat ng mga giants na yon ay mga nangamatay sa kamay ni David, ni King David, tsaka ni Joshua, ni Moses. Anong ginagawa nila sa mga bangkay na yon? They burn it. Sinusunog nila kasi yung utos ng Diyos eh. Sunugin eh. Kaya yung mga buto na yon, walang na-preserve. Pero, God said na merong giants. At yung mga giants na yon, na maaring sila at posibilidad na nagbigay o naglagay ng mga bato doon sa Egypt, yung pyramid. Dahil hindi magagawa ng pangkaraniwang tao. Yung kung ang giants na yun, umaabot ng mga 20 feet tall, tas malalaki ang mga muscle,
kaya nga nilang buhatin yun. Yung isang tao nga lang mekaniko sa Mexico nakita ko sa news 500 pounds na engine mga 400 to 500 pounds na engine. Binuhat niya, kala mo cake. Ang height niya lang nasa nasa 6'11". Pero laki ng katawan, binuhat niya. Tapos inilagay lang dun sa lamesa. At para i-repair, mekaniko siya. So that's the possibility. Kasi nangyari na Nasa Bible nga na si Adam, hindi naman pala siya tulad ng isang maliit lang na nanggaling sa maliit na tao o yung tao na yon ay ginawang malaki. Hindi. God created man. Ang sabi, He made Adam lower than the angels. Konti lang sa statue. Maaring sa inyo nagsasabi, ba'y totoo ba yung ganyan? Tingnan nyo sa judgment, sa final judgment din. At sa mga nasa langit, ang sabi ng Revelation chapter 19 verse 5, nagpuri yung mga tao, both small and great. Great in height. Yung mga small tsaka great. Sila yun. Yung great meaning giant. Yung mga anak ni Abraham yun, mga anak ni Adam yun na mga nasa bloodline ni Jesus Christ na pababa. Sila yung mga tinatawag. Maging si Noah, ang paniniwala ng maraming tao, si Noah ay matangkad. Umaabot siya ng 13 feet ang height niya, si Noah. At yung mga anak niya ay matatangkad din. Ngayon lang ang mga tao ay patuloy na lumiliit. Climate change, kasama yan. Huwag kayong mag-alala kayong mga maliliit. Sabi ng iba, gusto ko sana tumangkad ng ganun din Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ho talaga yung physical na appearance natin ang importante. Ang importante yung mga kaluluwa natin na dadamitan tayo ng Diyos ng glorified body. Hindi natin alam kung anong klase, pero just like our Lord Jesus Christ, glorified body na hindi na po mamamatay, hindi magugutom at hindi na ho tayo magkakasakit. Kaya nga sabi ng Proverbs chapter 2 verse 25, Kawikaan 25 verse 2, it is the glory of God to conceal a matter, but the glory of kings is to search out a matter. Teka, Brother Joe, hindi naman ako king Maaring nasasabi niyo yan, lalo na yung mga babae. Bro, hindi ako king, dapat queen. Ang pinag-uusapan dito ay yung scepter, yung authority mo na tulad ng authority ng isang king. It is the glory of God to conceal a matter. Yung mga hidden things niya. But the glory of kings, tayo, tinawag tayong kings, lahat tayong mananampalataya ng Panginoon is to search out a matter. How do we know? Revelation chapter 1 verse 6 and 9. God called us kings and made us kings and priests to His God and Father. So dito makikita natin dito na ang kasaysayan ng mga ninuno natin ay maliwanag na nilikha tayo ng mababa ng konti sa anghel. Pero darating ang oras at araw na yon na tayo ang hahatol sa mga anghel. We will judge them, all yung mga fallen angels, according sa Word of God. Ang sabi ng Biblia, as they were leaving the Garden of Eden, etong mga tao, si Adam and Eve, they were gradually shrinking in their stature. They started to grow old. Ezekiel chapter 19 verse 12, but she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried her fruit
Ito yung mga anak na ni Eve, the first woman, na mother of all living, na ang mga anak niya na raw ay sabi, she was cast down to the ground and the east wind dried her fruits. Yung mga anak niya ay nadadry na tulad ng mga prutas. Her strong branches were broken and withered, natutuyo. Kasi nag-curse na, nagbigay na ang Diyos ng curse na mamamatay ang tao sa hirap, sa pagtanda, sa sakit at karamdaman dahil sa pagsuway nila sa Panginoon. Verse 13 ang sabi, and now she is planted in the wilderness in a dry and thirsty land. Yung mga tao, nandun na sa tayo. We've been planted na sa dry and thirsty land na kahit anong gawin natin, kinakailangan para kumain tayo, magbungkal tayo ng lupa, magtanim, magtrabaho sa ngayon. Magpakapagod, magpakahirap para mabuhay dahil sa pagsuway ng isang tao. Subalit dahil sa pagsunod ng isang tao, ang pangalan ng Panginoon Kristo na Diyos na nagkatawang tao, siya ang second Adam. Siya ang Adam na from heaven, just like yung manna, bread na manna, na siyang magiging buhay natin. Ang pagbagsak ng tao sa kasalanan ay hindi pinabayaan ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos na ang tao ay makasalanan, masama ang pag-iisip mula pa sa kanyang kabataan, God made a way. At ang way na ito ay ang tinatawag na pagtitiwala sa Diyos. Ang way na ito ng Diyos ay huwag tayong mapahamak. Di bali na ang ating katawan ay mamatay at mabulok, mag-shrink. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong katakutan ng pumapatay ng katawan at hindi naman makakapatay ng kaluluwa. Ang katakutan ninyo ay yung may kakayahan pang makapatay ng inyong katawan at yung kaluluwa sa impyerno. Job chapter 26 verse 6, Sheol is naked before him and destruction has no covering. Ito ang iniwas sa ating ng Diyos. Ayaw niya na maranasan natin ito. Although sinumpa niya ang mga tao, ang unang tao, na ang taas ng kalagayan niya, as in literally giants, ay ayaw ng Panginoon ang kanyang kaluluwa ay mapuntal sa Sheol, because Sheol is yung hell ay naked before him. Nakikita niya ang pagdurusan ng mga kaluluwa ng mga tao ron. And destruction has no covering. In full view ng mga angel, nakikita nila. Ayon ng Panginoong Kristo na mapunta ang bawat isa sa atin doon. Matthew 25, makikita natin. Then He will say to those on the left hand, depart from me, you cursed, into the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Subalit, yung mga taong pipiliin pa rin ang devil, si Satan, at ang pagsuway sa Diyos. Ang isang tao ay mapupunta lamang sa kapahamakan kapag siya, ang ginawa niya ay ganito. Luke chapter 9 verse 26. For whoever is ashamed of me, Jesus said, for whoever is ashamed of me and my words, yung Bible, yung words, of him the Son of Man will be ashamed when he comes in his own glory and in his Father's and of the holy angels. Ang sino man na magkaila sa akin dito sa lupa, ikinaila mo sa Jesucristo na siyang Diyos na nagkatawang tao, bugtong na anak ng Diyos na buhay, tagapagligtas. Ikinahiya mo siya bilang Son of Man, and then the Son of Man will be ashamed. Ikakahiya ka rin ng Son of Man kapag dumating siya sa kanyang kaluwalhatian
kalawalhatian na dala niya sa pamamagitan ng Ama at ang mga anghel niyang kasama, ay ikakaila ang isang tao na yun. Maaaring masasabi natin na ang laki pala ng lagapak ng binagsak ng tao, which is true. From being a big mankind giant that they can reach yung mga gusto nila, pero when they disobeyed God and then God bring them down. Kaya ang sabi ng Biblia, ang sino mang nagmamataas sa Diyos ay babagsakan. Ang sino mang nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Maaring nasasabi ninyo na naliliit ako sa kalagayan ko dahil wala akong tiwala sa sarili ko, dahil walang pumupuna sa akin, walang nakakaunawa sa akin, maliit na ang tingin ko sa sarili ko, parang gusto ko nang magpakamatay, kapatid. Huwag mong tignan ang sarili mo. Tignan mo ang Panginoon. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tumingin ka sa Panginoon. At God will gonna let you know His plan and purpose sa buhay mo. Mas mahalaga na ikaw ang makasama ng Panginoon sa kalangitan, sapagkat lahat ng mga anghel sa langit ay magdidiwang ng papuri sa Diyos sa isang taong nanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ng pagtanggap niya sa Panginoong Jesucristo. Kung gusto niyong tanggapin ng Panginoon, manalangin tayo ng saglit na panalangin ito. Yumuko tayong lahat pumikit, kayong wala pang pagtanggap sa Panginoon. Simpleng panalangin lang. Sabihin natin, Panginoon, sa oras ito, tinatanggap kita sa aking puso. Kinikilala kita, Panginoon, bilang Panginoon tagapagligtas. Patawarin mo po ang aking kasalanan. At sa oras ito, ikaw na maging Panginoon ko. Salamat sa kaligtasan at sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ginawa mo yan, kapatid, ay kayo magpatuloy sa Panginoon. Ang kailangan mo ay ang gabay ng Holy Spirit sa pamamagitan ng iyong patuloy na paglapit sa Panginoon Kristo. Muli, ito yung inyong kapatid, si Brother Joe. Maraming salamat sa inyo. To God be the glory in Jesus' name. At sa susunod po muli, sa iba pang mga detalyadong topic na sinasabi ko, ay abangan po ninyo. Kung hindi pa kayo nagsusubscribe, ay mag-subscribe po kayo sa channel na ito. Munting channel po. God bless inyo lahat, and to God be the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say Amen.